Buhay na buhay talaga ang Pinoy Pride ngayon, Anjo. Tama ka dyan, Sir Ivan. At ramdam na ramdam ko yan kahapon sa Heroes Parade sa Manila. Dumagsa talaga ang mga taga-suporta na gustong makita ang ating magigiting na atleta. Oh, may nakita ako kasama mo dyan, Anjo. Ay, po, nakasama ko nga dyan si Andres Santos o mas kilala ngayon bilang Carlos Yolo. Ito po yung tagahanga at kalukalike ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yung buhok niyang yan, talagang pinanindigan na niya yung pagiging lookalike niya, no? Yes. Ayan. Gusto niya ba? Gusto niya ma-meet yung idol niya eh. Ang tanong nagkita ba sila, Anjo? Ayan yung tanong, Sir Ivan. Kaya naman mga puso, panoorin po natin to. Mga kababayan, ang ating double gold medalist sa men's floor exercise at sa men's vault ng artistic gymnastics, Carlos Adriel Yulo! Kasama ko na ngayon si Carlos Yolo. Ngayon pa lang namin unang makikita, syempre ang ating pambansang bayani. Makukonsider natin national hero, two-time gold Olympic medalist, ang nag-iisang Carlos Yolo. Muntik pa ako malito, tignan mo dahil sa'yo. Anong pakiramdam mo na makikita mo na syempre ang ating idol at ang kalukalike mo si Carlos Yolo? Sobrang excited, syempre. Sana makapagpa-feature ako sa idol ko. Mga kapuso, nakitinga po sa aking kapaligiran, napakarami na pong tao ang gusto at nag-iintay, nasasalubong, syempre, hindi lang po kay Carlos Yulo, ngunit pati na rin sa iba pa nating Philippine athletes na nagrepresenta para sa Olympics dito nga sa Paris. Kaya mga kapuso, kung excited na kayo, syempre ako rin excited na. Sikat po tayo ngayon dahil nga po nakuha po tayo ng 2 gold. Mabuhay po yung Pilipinas. Magiging proud po tayo as Pinoy dahil dala-dala po natin yung ating bandila, no? Mabuhay ang Pilipinas! Kalay, kapatid mo! Posible pa kayang makilala at mapansin ni Carlos Yulo si Yolo. Kalay, kapatid mo! Gaya nga ng determinasyon ng ating mga atleta, never say die. Konting tumbling nga lang yan papunta sa susunod na lokasyon. Kalay! Idol! Kalay! Ay! Hindi nakikita! Yung only live once nga naman, mapansin na kaya si Yolo? Sa tingin ko po, nakita po niya ako. Sipag at tiyaga na puhunan ng mga atleta, yan din ang ipinamalas ni Yolo sa pangatlong pagkakataon. Para makita si Carlos Yulo, ilalaban hanggang dulo. Mapansin na kaya siya? Abangan sa unang hilig. Ay, damang-dama ang Pinoy! Pride pa rin! Yoo! Sa Heroes, welcome namin dito sa parade na yan na nangyari din kahapon sa ating mga Pinoy Olympian. Galing! Naku, talaga naman syempre excited ang lahat na makita ang mga atletang Pinoy. Lalo na syempre si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Iba nga, yung look-alike na lang eh. No? At least nakalapit sila, di ba? Pero bago po, nakamit ang ginto ni Carlos Yulo, sabi nga po nila, it takes a whole village para maging elite athlete at manalo sa isang Olympics. No? At ngayong umaga po, makakausap po natin ang isang membro ng team ni Carlos Yulo mismo. Siya po ang kanyang nutritionist, dietitian, ang Philippine team na yan, at maging ang Tokyo 2020 Olympics gold medalist, Heidelin Diaz. Yes. So let's welcome Coach Jeanette Aro! Hi, Coach! Hi, Coach! Coach! Good morning po! Coach, bago tayo magsimula, sasabihin ko, ikaw din ang nutritionist ni Sarah din. No? Ganun ba? Oo. Matindi yan si Coach, magaling yan. Mga elite athletes and celebrities pala yan. Ba't hindi ikaw? Coach, kung... Ay, hindi ko na kasi. Minsan nagpa-tips ako dyan kay Coach Aro. Magaling yan si Coach Coach, Aro. first of all, syempre, congratulations din sa'yo. Kasi Naman. kasama ka din dyan sa Congratulations. pagiging elite athletes nila. Kamusta naman? Nakapagpahinga na ba kayo from the Olympics? Ito po, medyo may jet lag pa rin. Kuya, oo. At Coach, of course, pinag-usapan po namin yung naging diskarte pagdating sa nutrition ni Carlos Yulo, no? Can you take us through what was his nutrition like? And of course, na-viral din yung tungkol sa carbs niya, no? More kanin daw para kahit nasa Paris. Can you take us through that process? Oo. Actually, yung kasing picture na yon that was taken on his second competition day, yung sa finals ng vault. So basically, ang program kasi ni Kaloy is
ano siya, timed nutrition siya. Tapos yung carbohydrates niya, naka-portion siya based dun sa ginagawa niyang activity. Yung meal na yun, na mukhang marami yung rice, that's specifically designed to give him fuel for the upcoming activities. Pero hindi sa lahat ng meals niya, ganun karami yung rice ang kinakain niya. Depende. So very specific talaga yung portions ng meals na binibigay ko kay Kaloy. Depende dun sa activities na gagawin niya for the day and also dun sa timing nung in between the meal and the actual training or competition niya. So Ayun. it varies talaga. Kung nung time na yun, kanin is life kay Kaloy, sa ibang athlete po, paano? Ang disiplina dyan sa pagkain? Yeah, hindi lahat ganun. Like for example, for our other Paris Olympics medalists, si Nesty and si Ira, na hinahandle ko din. So syempre meron silang weight na mini-maintain naman. So every single competition day, kailangan nila mag-weigh in. Hindi sila pwedeng kumain ng ganun karaming kanin prior to the actual weigh-in. So iba-iba din po yung amount ng rice or ng carbohydrates na binibigay ko sa kanila. Depende dun sa sport na kung saan sila naglalaro. Sukat na sukat? Oo, yun. Tailor-made siya talaga. Nakita po namin yung post niyo ng breakfast spread para sa mga Olympian sa Paris. Paano yun? Kapag kukuha ba sila, medyo binabantayan o bawal yan sa'yo or alam na nila? Actually, alam na nila yung gagawin nila. Kasi itong mga athletes na hinandle ko for this Olympics, actually sa lahat naman ng Olympic cycle na nahandle ko, medyo long-term yung approach ko pagdating sa paggagawa ng nutrition program sa kanila. So, pagka dumating kami sa ganung point na maraming food or maraming options na pagpipilian, alam nila yung gagawin nila kasi na-train na sila eh. Kumbaga, nandun na lang ako to supervise yung mga fine-tuning talaga ng food intake nila para mas maging optimum yung performance nila in the actual competition. Galing. Coach, I just have a question. What is the minimum calorie intake of Carlos Yulo? Dahil sobrang batak at yung energy exertion niya. What is his calorie intake that he has to get for a day? Yeah, on a light day, kunyari konti lang yung volume ng training niya, nasa 1,800 to 1,900 calories yung binibigay ko sa kanya. Pero pagka heavy day siya, umaabot siya ng mga 2,400 to 2,500. May bonus. And to think elite athlete na yan, but I think a lot of people consume calories like that on a daily basis na hindi naman nag-expend ng ganyang karaming Hindi na energy, binibilang. no? Oo. So depende din sa sport, Coach, no? Of course, depende sa sport. Kasi kung tipong, kunyari, nagmamarathon, kunyari, siya, endurance athlete, mababa masyado yung calorie prescription na yun para sa isang endurance athlete naman na talagang, kunyari, tumatakbo ng mga 2-3 hours a day, kulang yun. So, hindi siya appropriate para sa ibang klaseng athlete. Okay. Coach, boss, nakita din namin na, Coach, yung talagang viral na chocolate muffin doon sa Olympic Village. Masarap ba talaga yan? Healthy ba yun? Coach. Hindi siya healthy. Hindi siya healthy. Kasi mataas talaga yung fat content ng muffins. Pero yes, masarap siya. Tinikman ko siya. Actually, doon nga sa post na ginawa ko siyang joke. Nilagay ko yak. Kasi para hindi nila kainin. Pero it was a joke. Pero masarap talaga yung muffin na yon. Very moist. Matamis siya. Pero may ilang athletes kasi who expend so much calories. Kung kaya, pwede silang kumain ng muffins. Pwedeng mag-fit yung muffin na yon sa diet nila. But not for our, lighter weight class athletes. It would be very difficult for them to maintain weight if they would eat that. Ito pa, Coach, mag-explain ka rito sa Pinoys na naglalaga ng pagkarami-rami itlog sa Paris at mukhang i-deliver nyo sa mga Olympians natin. Gaano po kahalaga yung itlog na yan sa kanilang diet? Ayan, Actually, yung itlog na yan, dun yan sa training camp namin sa Meds. That was like 4 weeks before the actual Olympics in Paris. So, naglaga ako ng itlog kasi yung egg selection namin dun sa hotel kung saan kami nakatira, ano lang siya, ang option lang namin sometimes sa scrambled egg, minsan naka-omelette. So, may mga athletes kasi ako na boiled egg talaga yung hinahanap nila sa umaga. So, I was forced to do it myself kasi hindi kayang i-accommodate ng hotel na magluto ng eggs in the morning dun sa kitchen nila. So, ako na yung nagluto. Sabi ko, kesa wala akong mapakain dun sa athletes,
sige, gawin ko na lang paraan, lutuin ko na lang yung egg on my Ayan. own. At syempre, pag nanalo sila, pwede naman nilang kainin yung medalya. Kinakagat eh. Chocolate din pala. Maraming iron content yun. Ako, Coach, bukod kay Kaloy naman, ikaw din po ang nutritionist ng isa sa nating Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Ano naman ang pakiramdam? Parang yung mga atletang hinahawakan mo ay nagiging mga medalist natin. Siyempre, masaya po. I feel honored also by merely working with them. Bonus na yun na siyempre nakaginto sila sa dalawang Olympic cycle. Masayang-masaya po ako naging kabahagi ako ng tagumpay nila. I'm very grateful, of course, na I was given the opportunity to work with these elite level athletes. Well, congratulations, Coach. So you're amazing. But last question for you. May plano na ba agad ang Team Philippines for the 2028 LA Olympics? O kakain muna sila ng Mag-fiesta muna. Their nutrition, alam niyo po, sabi ko, sige, mag-break muna. Ayun. Celebrate muna. Time for them naman to enjoy life, of course. No, I understand naman na may mga din silang sinakripisyo talaga to prepare for the Olympics. But for the upcoming Olympic cycle, yung next Olympic cycle natin for LA, syempre magsa-start na rin po kami ng preparation para naman dun sa mga ibang athletes na hinahandle ko na magpapa-qualify. Yung aim nila na talaga mag-qualify naman for LA. So I have other athletes also that I'm helping who would want to be part of the LA Olympics. Ayan. Open na si Pangulong Bongbong Marcos na makinig. Anong pangailangan pa ng team, no? Kayo anong pwede nyo sabihin sa kanya, Coach? Sa nutrition, okay naman? Yeah, okay naman po. Pero syempre, I would also ask for additional help for providing yung day-to-day fueling needs syempre ng athletes natin. Medyo may pa rin talaga dyan, challenges, no? Dun sa pangangailangan po nila sa food, sa supplements. So yun lang po yung masasabi ko na kailangan talaga ng athletes natin. Kasi kita naman na important pati yung nutrition, di ba? Oo, Kailangan budgetan. Yung panabong na manok nga, ang daming Totoo yan, supplement eh. Okay. Totoo. Ay, Coach, maraming salamat sa iyo oras mo. Congratulations eh. Mabuhay ka. Coach. Thank you. Coach Aro, ingat po kayo. Well done, Coach. Thank you. Good morning mga kapuso! Magandang pag-uusapan natin ngayon, Ate Sue. Usapang pagdodonate ng dugo. Ayan, napakahalaga po niyan dahil yan pong donasyon na yan, literal na sumasagip, nagdudugtong ng buhay. Pero ito, ano nga ba mga dapat tandaan kapag tayo ay magdo-donate po ng dugo? Lahat ba pwede dyan? Oo, yan ang aalamin natin sa UH Clinic kasama ang Secretary General ng Philippine Red Cross na si Dr. Gwendolyn Kang. Good morning, Ma'am Gwen! Good morning, Igan, at good morning, Miss Susan, at lahat ng nanonood ng programa natin ngayong umaga. Doc, eto na. Kapag nagdo-donate pa tayo ng dugo, ano pong benepisyo sa katawan natin yan? Nako, madaming benepisyo yan, no? Unang-una, pag nagbigay ka ng dugo, automatically yung ating bone marrow will produce new red blood cells. So, nire-replenish yung ating dugo sa katawan bago yung mga dugong dumadaloy sa ating body. At saka, ibig sabihin, mas magiging malusog tayo at magiging mabuti ang ating kalusugan, no? Hindi lang yun. I think ang mas magandang benepisyo rito ay yung feeling of, nakatulong ka sa ibang tao. Lalo na sa mga di mo kilala, nabigyan mo ng buhay, dugo, no? Nakadugtong ka ng buhay, nakasagip ka. Yun ang mas importante. Mang Gwen, sino yung pwede mag-donate ng dugo? Lahat ho ba pwede? Yung mga puyat lagi, pwede ba yan? Diabetiko. Ang mga pwede mag-donate ng dugo ay yung mga healthy individuals. Kailangan malusog po tayo. Only healthy individuals can give blood. So kung makakapagbigay ka ng dugo, sabihin healthy ka. Ibig sabihin, kailangan ang timbang mo ay sakto, no? Ang weight requirement natin 50 kilograms, no, or 110 pounds. Tapos kailangan nakatulog tayo ng maayos, no? At least 5 hours. And then yung hindi kayo nakainom the night before, no? Dapat within 24 hours hindi kayo nakainom ng alak. No? And then madali lang, you can come and give blood kahit konting breakfast lang, huwag naman yung mamantika masyadong pagkain, no? Huwag yung masyadong matataba. Yung mga may tattoo, pwede na ba? Yung mga may tattoo, you can kung bagong tattoo, bagong ear piercing, bagong panganganak, kailangan po mag-antay ng 1 year. 1 year, so pwede na pala. Ay, Doc, pwede ba nga, Doc, pakita mo sa amin paano yung proseso ng pagkuha ng dugo? Yung mga may hypertension, may diabetes, may mga maintenance. Pwedeng magbigay ng dugo pa rin, no? Provided controlled yung blood pressure and diabetes that day. At saka hindi lang yun, may doctor naman tayo to check up, no? To check us up. At mahalaga, hindi ito masakit.
Yes, hindi to masakit. Hindi masakit, hindi tatakot yung iba eh. Sharpshooter ang mga Red Cross. Ngayon, at si natin Susan ay bleeders. magpapakita ng... hindi ba ikaw? O, So, sige. ang number 1 natin, kailangan ayos ang ating timbang, no? 50, Yes. 50 kilograms, 110 pounds. Pagkatapos nun, we sign the, yung questionnaire. Pagkatapos, punta tayo dito sa ating blood typing. And then, yung ating hemoglobin check, no? Ay, nagdodonate siya? Then, magka-check up na tayo kay Doc. So, after check-up, libre ang check-up, ha? Libre Pagdonate ng check-up. dugo. So, after that, pagpasado kay Doc, punta na Pupunta tayo na dito, rito. blood donation na tayo. Okay. Sila Lynn at ating marami pang mga medical technologies ay napakagaling mag-shoot, sharpshooter tayo. So, yung pain, may Teka. konting pain, pero hindi masyado. Napansin ko lang po habang nagdo-donate, bakit to parang, ano yun? May Ba't mixer. Sumasayaw. Meron tayong blood mixer dito. Yung blood mixer, yan ay minimix natin yung dugo at the same time tinitimbang natin. Kailangan yung yung weight na kinukuha natin sa blood ay 672 grams para eksakto, and then yung ating fluid ay 450 ml. Kasama na yung blood bag dyan, no, pag tinitimbang para tuloy-tuloy. And then 5 to 10 minutes lang yan, napakadali, makasave ka na ng buhay. So, gaano, pagka Nakuha na siya. gaano katagal bago siya ulit maaari mag-donate ng dugo? Well, every 3 months you can give blood, no? Pag ganito yung method natin, meron din tayong apheresis method. Yung apheresis, dengue season ngayon na hotspot ng Quezon City at iba pang mga area sa Visayas. Kailangan talaga ng dugo. Ang mga kailangan ay, platelets. So yung platelets, meron tayong machine na special na ginagamit. We can only get platelet every 2 weeks you can come and give blood. Yun. Ito naman every 3 months. Naku, salamat, Doc. Salamat, Doc. Ito, Ma'am Gwen, imbitahan natin sila. Meron ho yata mangyayaring blood donation. Yes, kasi birthday po ni Tita Mel Chanco. Happy birthday, Tita! Sa Saturday, August 17 po, magkita-kita po tayo sa Ever Malls, no? Dito po sa Commonwealth. Mag-umpisa pa tayo 7 in the morning hanggang 5 in the afternoon. Punta lang po kayo, August 17 sa Ever Gotesco Mall. Andun po si Tita Mel. Ayan. Sagip, dugtong buhay yan. Yes. Proyekto po yan ang Kapuso Foundation. 28 years na tayo ngayon, ha? Katuwang po 28 ang Philippine Red Cross. 2 beses pong ginaganap kada taon tuwing Pebrero at ngayong Agosto. At may libre pang pagkain. Yes. At iba pang freebies para sa mga successful blood donors. Good morning mga galoners dyan. May mga pa-concert pa tayo doon, ha? Ay, merong performances mo mula sa ilang GMA Sparkle artists. Kasayaw ka? Ay, pwede! Kaya supportahan na po natin at mag-donate na ng dugo sa Sagip, Dugtong Buhay, Bloodletting Project ng Kapuso Foundation. Ma'am Gwen, salamat po. Thank you, Igan. Thank you, Susan. At syempre, mga taga-Philippine National Red Cross. Mabuhay kayo dyan. Thank you so much po. Saturday, August 17. Sumulan na natin si Susan. Magdo-donate na po siya ng dugo. Gusto mo mga abutin tayo ng Babalikan ko ng hirit. siyam-siyam dito. Sweldo day today! Pero mixed emotions na naman yung mga kapuso natin dyan. Kasi yung iba syempre happy, may ilan naman shock. Dahil parang dumaan lang. Talagang mabilis talagang panahon. Kahit ano pang mga emotions yan, ilabas nilang po. Baka magka-instant cash dito lang po sa UH Emoticash. Okay. Look at that. Mga kapuso, na sa Tondo, Manila, sina Lynn and of course Shira para maghanap ng mga todo-todo ang pag-emote dyan. Miss Lynn, Ma'am Shira tuloy. Emote na kayo. Emote na! Hey! Hi! Good morning! Finally, Mars! Oo nga, nakapasok din tayo. Yes! At finally, nakadalaw din kami dito sa Barangay 177 sa Tondo, Maynila. Oh, yes! At dahil na, ayan, I love the energy. Dahil nga sweldo day ngayon, Miss Lynn, di ba? Mas lalo pa natin silang papasayahin, syempre. Kaya pala lumalabas ang emosyon nila kasi sweldo day. At nga pala, bago tayo maglaro ng UH Emoticash, eto muna ang mechanics. Una-una, pipili sila lahat ng mga emotions, okay? So, emoticon. And yes, then, meron tayong 25 players at kailangan lang nila umapak sa emotion na gusto nila, Yeah. di ba? At syempre magkakaroon tayo ng randomizer. Meron tayong randomizer na mamimili ng emotion at kung sino man ang mapili doon, meron kagad silang instant 500 pesos! Pero eto pa, may bonus pa. Depende. Kailangan kasi gayahin nila yung emotion. Kailangan magaling. Kung sino yung pinakamagaling, meron pang 1,000 pesos. Yes! Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Eto na, guys! Handa na kayo? Ready? Ready? Okay, let's go! Let's go! Yan! Meron tayong happy, may sad, may angry, may shook, may
Wacky. That's right. So, sino kaya ang manalo? Kailangan makita namin lahat yung nasa itsura nyo. Kailangan galing. Sige nga, pakita masaya, nga. shook. Naku, dapat galingan nyo ha, para mapili kayo yung randomizer. Correct. And since, speaking of randomizer, let us go! Show us. Sino kaya? Sino mapipili ng randomizer? Si Shook! Thank you very much, everybody else. Okay, Ayan, Mare. patingin nga ang Shook face. Okay, dahil lahat kayo naka-Shook, meron kagad kayong 500 pesos! Wala po, Kuya Tay. Okay. Tatay, Shook, patingin ang Shook. Nanay, Shook. Patingin ang Shook. Shook muna, Shook. Shook! Ayan naman. Patingin ang Shook. Ayan naman. Okay, alright. Ang tanong, sino ang dapat manalo ng 1,000 pesos? Ah. Okay. Botohan. 3 seconds. Pinapakita ng Shook. Botohan, Mare, botohan. Okay, botohan. Okay, ito. May line si nanay, may line. Wala. Aba, okay. Okay. Okay, may clear winner na tayo. Ang nanalo ay si... Yay! Ang ganda, patingin nga ulit. Parang sobrang ganda ng Shook mo. Patingin. Wow! Grabe! Gusto ko yung ano. Effective yung hindi pagsuot ang postizo, Mars. Galing. Ang Okay, ganda. okay. Ganda na space natin sa gitna. Salamat. Thank you, nanay. Asa po tayo. Okay, kailangan syempre may next round tayo. Handa na ba kayo for the next round? Let's go! Emoji Cash, go! Alright, meron pa dito sa harap. Pwesto Meron sa harap. Ayan. Okay, meron pa dito isa. Wala Okay, na. I think okay na. Alright. Randomizer, ano ang ating emosyon for today? Come on, Ipakita na randomizer. yan. Alright. Angry. Kasi wala pa yung sweldo nila. Nasa yung angry. Oo nga, bakit Eto. kaya angry ang napili ni nanay? Nay, ang ganda naman ng angry mo. Ay, okay. Oo, kailangan ng 500, Mare. Dahil Deserve. dyan, may 500 pesos ka na, nanay. Deserve. Biglang bumiti. Bawal bumiti. Kailangan angry pa rin kahit may 500 na. Oo. Nanay, galit. Nanay, galit, hindi nalugi. Hindi lugi. Galit. Hindi malungkot. Kunyari, late umuwi yung anak mo, paano yung itsura mo? Ayun naman. Si nanay parang naging zombie. 500 ka agad. O, bawal bumiti. 500. Dapat galit pa rin. Okay. Ayan. Ay, ito. Wow. Mataray na Ay. misis dahil dyan Oo may nga. 500 pesos ka. Naka-outfit pa naman siya. Oo nga. Okay, Alright. Nay. Uy, hindi lang mukha, pati buong katawan niya. Pati buong Nakaganon, katawan. Ayan, nanay, may 500 pesos ka pero wala na akong barya. Kaya mamaya, bibigay ko yan, ha? Tandaan mo. Okay. Mamaya, babalikan ka namin. Okay, ate. Galit. Ay, yung kilay pa lang galit na eh. Oo nga. Ang ganda ng pagkakalinga sa kilay natin. Nilinya niya kanina. Kailangan Oo pag nga. kailangan galit siya. Kaya she deserves 500 500 pesos. din, mamaya bibigay Babalikan ko ka ate. namin mamaya. Okay. So, sino kaya ang pinakamagaling umemote? Alright, sino ang magaling sa kanilang umemote? Anybody? Okay, ang judge naman this time ay yung crew natin. At ang nanalo ay Ito. si Miss Mo. Yay! Teka, ibaba natin yung damit na yan. Teka. Ano pangalan natin? Magandang umaga, Tita Susan. Yes, I miss Mateo, you so much. welcome back. Thank you naman at ikaw ay nakadalaw ngayon. Ay, eto Mateo, alam mo ba, dahil wala ka matagal, alam mo bang bagsak na presyo ng kamatis ngayon dahil harvest season? Tamang-tama. Alam po namin yan dahil nasa restaurant business Yes, namin at oo. kamatis is a very, very important ingredient ng Italian restaurant po. Dapat lagi meron sa restaurant mo to, di Opo, ba? so very, very good. Pero yung ibang mga farmers po, kamot ulo naman dahil sa sobrang dami po ng supply tinatapon na yung mga ibang mga kamatis nila. Ano? Okay, so ito po ang mga tanong ng mga iba. Ano ba pwedeng gawin ng mga kamatis para hindi masasayang, Tita Susan? Pwede mo itong i-dry? Dry. Dry? O Okay. kaya gawin mo parang yung sauce? Sauce? Tomato sauce? Sauce. Sauce. Siyempre, una dyan, pwede ka magluto ng kinamatisan. Yan yung masarap, Tita. Alam mo yan? Sabaw yan, di ba? Ay, bahala ka. Okay, mukhang yan ang aalmusalin ni na Kaloy at Jenzel na nakikiharvest sa taniman ng kamatis. Good morning, Morning, Kaloy guys. and Jenzel. Dami kamatis dyan, Kaloy, ha?
Hello! Yes, oo. Ang lawak-lawak nga nitong tomato farm ko. Nasaan kami? Nandito nga kami sa isang tomato farm sa Lagcarlan, Laguna. Kung saan nga, harvest season na ng kamatis. Di ba, Janzel? Yes! Naku mga kapuso, kung nakikita nyo lang, kung nasaan kaming farm ngayon ni Kaloy, etong nasa likod ko, 6,000 na tanim lang naman ng kamatis. Etong buong lawak na to. Yes, kaya naman Wow. sobrang dami. At mura ng kamatis ngayon. Ito nga sa likod ko, meron naman tayo mga na-harvest. Gabundok na kamatis. Ito na, oh. At since madaming ang supply, murang-mura nga ito ngayon lahat sa pamilihan. Pero, syempre, para magpaturo tayo kung paano yung proper way ng pag-harvest, makakasama natin yung mismong owner at yung nagtanim mismo nitong mga kamatis. Walang iba kundi si Sir Noel Barba. Ayun. Morning, sir. Dito, join us. Halika. Sir Noel, magandang umaga po. So, sir, turuan nyo naman po kami, paano po ba yung proper na pag-harvest natin ng kamatis? Una po kasi yung I-check muna, no? pag yung mapula na yung kamatis, pwede na siyang harvestin. So mga ilang buwan bago siya pumula yung kamatis? Bali, 2.5 months po. Ito. Ganun Okay, katagal sir. bago mag-ano? Parang ito pwede na po ba? Ma-harvest. Yan po yung ganyan pula na po, katulad ito, ma'am. Ayan. So, sir, pwede nyo po ba ituro paano ang pagkuha natin? O kasi pag kami ang pumitas niya, baka kasama yung Kunin niyo lang po yung mismong pula. tangkay. Pinipitas po. Ganun lang kabilis. Mabilis lang pala, no? So, itong mga green na ito, gaano katagal po bago siya Siguro mga mamula-mula? 1 week po yan, mga ganyan. Okay, so yung mga ganito, 1 week pwede na ulit. Kaya naman pala talaga ang dami ngayong na-harvest nila, Sir Noel. Kanina, actually, nung hindi pa namin nakakausap Sir Noel, nag-harvest siya at siya yung nakakuha nitong mga kamatis na meron tayo ngayon dito sa likod. Pero syempre, since may na-harvest na tayo, dapat makakahanap tayo ng paggagamitan nitong mga kamatis na to. At tuturuan tayo mismo ni Sir Noel ng iba pang pwedeng gawin sa ating kamatis. Sir Noel, punta tayo dun sa ating lamesa. Meron tayo dong, meron kayo serve sa amin, di ba? So, ito, Sir Noel, every morning nakakapag-harvest kayo kasi everyday, sobrang dami ng kamatis na nandito. Bali po, thrice a week. Thrice a week nakakapag-harvest kayo. Ayan. Ayan. Dito, join me here, Sir Noel and Zenzel. Ano ba gagawin natin? Balita ko, kinamatisang? Kamatis po. Kinamatisang manok. Kamatis manok. Manok, okay. Ang sarap. Puro kamatis talaga. Game, ano pong gagawin natin, Sir Noel? Lalagyan lang po tayo ng langis, tapos magigisa. Okay po. Ay, usual gisa. Kunin natin yung bawang. Yan, lagay natin. Sige, diretso nyo na. Mainit na yung nating kawali. The usual. Sir, matanong po dahil marami nga po Sibuyas. kamatis ngayon at harvest season ngayon, magkano naman po ang presyo ng kamatis? Ang bayad po sa amin pong farmers, bali 44 per kilo. 44 pesos per kilo. Anong size nun? Depende sa size or lahat na yun? Pag mas malalaki, mas mahal siya. Yung pong good. Yung good na yun. Okay. So, good meaning, magano ka? Malalaki po yun. Malalaki na yun, 40. Good kasi. Pwede na rin. Alam mo, itong ginagawa natin kinamatisang manok. So, meron tayong mga, nilagyan na natin bawang, sibuyas, at luya. Ayan, Ano yung pong manok next? na ang lalagay natin. Go, Chef Janzel. Wow, Okay. ako na. Tapos yung manok na. Tutulungan ko na. Alam mo, ang bilis ng recipe na to. Alam mo, instead, aside from kinamatisang manok, meron tayong iba pang pwedeng gawin sa kamatis na mga kapuso. Instead na, kasi since ang mura-mura niya ngayon sa pamilyan, pwede rin tomato juice, tomato... Yes, ketchup. Yes, tomato ketchup, puree. Tomato sauce pang spaghetti. mga Perfect. ganon. Oo, actually, pwede ka gumawa ng fresh na pasta gamit yung tomato na yun. Hindi mo kailangan ng preservatives pag gumagawa ng pasta. Ayan. Lagyan na natin yung main ingredient, syempre. Ginagawa kay sir, Sige na po. Kamatis. Let's go. Alright, go Janzel. Sobrang Mix dami that mong pwedeng thing. gawin. Pwede rin itlog na pula na may kamatis. O, di ba? Ay, ang sarap. Perfect na pang breakfast. At isa pang breakfast. Itlog. Samahan mo ng kamatis. Pinritong itlog. E di omelette ka na, di ba? Yes. Ito, Alam ano mo, po pwede ba? gawin. Tama po ba ako, sir? Go! Ito dahil din. Actually, si Janzel may background sa pagluto ng ganito. Wow! Oo. So after ng sili, Sir Noel, Siyempre, ano mga pong next natin gulay-gulay gagawin? naman. Ito na pong gulay. Pagkatapos natin ilagay lahat yan. Ito na pong gulay. Okay, yung gulay naman. Lagay ko ba lahat, Sir Noel? Hindi na po, yan na po. At ito na! Parang ito na gusto ko ng tikman. Ayan, makikita na natin ang lutong kinamatisang manok. This is the final Nagawa ni product. Si Sir Noel medyo may pagka-shy type. Alam ko, gets ko. Pagkatapat ko camera, medyo nahihiya pa rin ako. Pero eto na. Alam mo, Janzel, come closer here. Yes. Titikman namin, Sir Noel. Ito yung Sorry, naigawa sir, mo kanina, di ba? Naku, mga kapuso, isa to sa mga pwede nyong gamitin sa mga kamatis na pwede nyong bilhin ng mura ngayon. Oo, since ang daming ng supply, huwag nyo itatapon, mga kapuso. Perfect to ngayon. Alam, katikman natin.
sarap ng kamatis, parang fresh na fresh. Ako diretso ko dito. Gusto ko matikman yung sabaw na may Diba? kamatis. Lasa mo yung asim na medyo matamis. Yes, at ang sarap. Alam mo walang preservatives na kasama yung kinakain natin. Mga kapuso, for other food adventures at farm visits, tutok lang sa inyo pa Masang Morning Show kung saan laging una ka. Unang hirit!